Hello Mighty Kids! Welcome sa ating online children church. At ngayong araw tayong lahat ay makakapakinig na naman ng kwento mula sa Bible. Matututo ng bagong sayaw, matututo din ng bagong memory verse, at syempre pa mag-i-enjoy sa ating gawain. Kung handa na kayo mga bata, handa na din ako, kaya umpisahan na natin. Syempre, bago natin ito gawin, tayo po muna ay mananalangin. Kaya inaanyayahan ko kayo na iyuko ang inyong mga ulo at ipikit ang ating mga mata para sa ating opening prayer. Lord, thank you po sa araw na ito na ibinigay mo po sa amin para magkasama-sama po kami muli sa aming online children church. Samahan mo po kami sa buong oras na ito ng aming gawain. Tulungan mo po na maintindihan namin ang aral na ituturo mula sa kwento, maging yung aming mga activity at matandaan po namin, Lord, yung memory verse na ituturo din po sa amin. Gawin mo pong maging kasaya-saya para sa amin ang gawain mong ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan mga bata, pwede na tayong mag-umpisa. Kaya naman ihanda ang ating mga katawan dahil tuturuan tayo ni Teacher Nats sa ating bagong sayaw. Excited na ba kayo? Tara, sumunod at sumayaw. Ayan! Napagod ba kayo o kayang-kayang sundan yung tinuro ni Teacher Nats na sayaw? Kung napagod kayo, pwede na tayong magpahinga ngayong oras na ito. Siyempre, dahil tayo ay makikinig na ng kwento mula sa Biblia. Kaya pwede na po kayong umupo at makinig sa kwentong ituturo ni Teacher Micah. Nawa ay huwag kayong mag-ingay at itutok ang inyong atensyon sa kanyang kwento para maintindihan natin. Ang kwento po natin ay tungkol kay Gideon. Kilala niyo po ba si Gideon? Kung hindi niyo pa kilala, ipapakilala po yan sa inyo ni Ate Micah o ni Teacher Micah. So, handa na ba kayo mga bata? Nakaupo na ba ang lahat? Tara, makinig na po tayo. Isang pinagpalang umaga muli sa inyo Mighty Kids, at dahil alam kong kayo ay napagod sa ating ginawang dance or action song, tayo muna ay maupo at ihanda ang ating pandinig dahil ngayon ay story time na. Sabay-sabay nating alamin kung sino nga ba si Gideon at kung paano siya pinagtagumpayan at sinamahan ng Diyos sa kanyang lakbayin. So tara! At ang anghel ng Panginoon ay naparoon at umupo sa ilalim ng ensina na nasa Opra, na kay Joas na Abieserita,
At ang kanyang anak na si Gedeon ay pumapalo ng trigo sa ubasan upang itago sa mga Madyanita. At napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, "Ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw lalaking makapangyarihang may tapang." At sinabi ni Gedeon sa kanya, "O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? At saan naroon ang lahat niyang kababalaghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga magulang, na sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon hiniwalayan kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng Madyan." At tiningnan siya ng Panginoon at sinabi, "Yumaon ka sa kalakasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madyan. Hindi ba kita sinugo?" At sinabi niya sa kanya, "O Panginoon, paano ililigtas ko ang Israel? Narito, ang aking angkan ay siyang pinakadukha sa Manases, at ako ang pinakamaliit sa bahay sangbahayan ng aking ama." At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Walang pagsalang ako'y sasa iyo, at iyong sasaktan ang mga Madyanita na parang isang lalaki." At sinabi niya sa kanya, "Kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay bigyan mo nga ako ng isang tanda, na ikaw ang nakikipag-usap sa akin. Isinasamo ko sa iyo, na huwag kang umalis dito, hanggang sa ako'y parito sa iyo, at ilabas ko ang aking handog, at ilapag ko sa harap mo." At kanyang sinabi, "Ako'y maghihintay hanggang sa ikaw ay bumalik." At si Gedeon ay pumasok, at naglutong madali ng isang anak ng kambing, at ng isang epa ng harina ng mga munting tinapay na walang lebadura. Inilagay ang karne sa isang buslo, at kanyang inilagay ang sabaw sa isang palyok, at inilabas sa kanya sa ilalim ng ensina, at inihain. At sinabi ng anghel ng Diyos sa kanya, "Kunin mo ang karne, at ang mga munting tinapay na walang lebadura, at ipatong mo sa batong ito, at ibuhos mo ang sabaw." At kanyang ginawang gayon. Nang magkagayoy, iniyunat ng anghel ng Panginoon ang dulo ng tungkod na nasa kanyang kamay, at sinalang ang karne, at ang mga munting tinapay na walang lebadura, at napailang lang ang apoy sa bato, at pinugnaw ang karne, at ang mga munting tinapay na walang lebadura, at ang anghel ng Panginoon ay nawala sa kanyang paningin. At nakita ni Gedeon na siya ang anghel ng Panginoon, at sinabi ni Gedeon, "Aba, o Panginoong Diyos, sapagkat aking nakita ang anghel ng Panginoon na mukhaan." At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Kapayapaan ang sumaiyo, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay." Nang magagayoy, nagtayo roon si Gedeon ng isang dambana sa Panginoon, at tinawag na Jehovah Salom. Hanggang sa araw na ito ay nasa sa opra pa ng mga Abieserita. At nangyari, nang gabi ring yaon, na sinabi ng Panginoon sa kanya, "Kunin mo ang toro ng iyong ama, ang ikalawang toro na may 7 taong katandaan, at iwasak mo ang dambana ni Baal na tinatangkilik ng iyong ama, at putulin mo ang asera na nasa siping niyaon, at ipagtayo mo sa isang paraang maayos ng isang dambana ang Panginoon mong Diyos sa taluktok nitong matibay na dako, at kunin mo ang ikalawang toro, at maghandog ka ng isang handog na susunugin, 10 ng kahoy ng asera na iyong puputulin." Nang magkagayoy, kumuha si Gedeon ng 10 lalaki sa kanyang mga bataan, at ginawa ang ayon sa sinalita ng Panginoon sa kanya. At nangyari, na sapagkat siya'y natakot sa sangbahayan ng kanyang ama, at sa mga lalaki sa bayan, kaya't hindi niya nagawa sa araw, ay kanyang ginawa sa gabi. At nang bumangong maaga ang mga lalaki sa bayan, nang kinaumagahan, narito, ang dambana ni Baal ay wasak, at ang asera na nasa siping niyaon ay putol, at ang ikalawang toro ay inihandog sa dambana na itinayo. At sila'y nangagsalitaan
"Sino ang gumawa ng bagay na ito?" At nang kanilang usisain at itanong, ay kanilang sinabi, "Ginawa ni Gedeon na anak ni Joas ang bagay na ito." Nang magagayoy, sinabi kay Joas ng mga lalaki sa bayan, "Ilabas mo ang iyong anak upang siya'y mamatay, sapagkat kanyang iniwasak ang dambana ni Baal, at sapagkat kanyang pinutol ang Asera na nasa siping niyaon." At sinabi ni Joas sa lahat na nakatayong laban sa kanya, "Ipagsasanggalang ba ninyo si Baal? O ililigtas ba ninyo siya? Yaong magsasanggalang sa kanya ay papatayin samantalang umaga pa. Kung siya'y Diyos, ay magsanggalang siya sa kanyang sarili, sapagkat may nagwasak ng kanyang dambana." Kaya't ng araw na yaon ay tinawag siyang Jerobaal, na sinasabi, magsanggalang si Baal laban sa kanya, sapagkat iniwasak niya ang kanyang dambana. Nang magagayoy, lahat ng mga Madyanita at mga Amalesita at mga anak sa silanganan ay nagpulong, at sila'y nagtuloy at humantong sa libis ng Jezreel. Ngunit ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay Gedeon, at humihip siya ng isang pakakak, at ang mga Abieserita ay nangagkapisan sa kanya, at nagsugo ng mga sugo sa buong Manases, at sila man ay nangakipisan sa kanya, at siya'y nagsugo ng mga sugo sa Aser, at sa Zabulon, at sa Neptali, at sila'y umahong sumalubong sa kanila. At sinabi ni Gedeon sa Diyos, "Kung iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay, gaya ng iyong sinalita, narito, aking ilalagay ang isang balat na lana sa giikan. Kung dumuon lamang sa balat ang hamog, at maging tuyo ang buong lupa, ay malalaman ko nga na iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ng aking kamay, gaya ng iyong sinalita." At nagkagayon, sapagkat siya'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at hinigpit ang buong balat, at piniga ang hamog sa balat na isang tasang malaki ng tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gedeon, "Ang bayan ay totoong marami pa. Palusungin mo sila sa tubig." Sa gayoy kanyang inilusong ang bayan sa tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gedeon, "Bawat humimod sa tubig ng kanyang dila, gaya ng paghimod ng aso, ay iyong ihihiwalay. Gayon din ang bawat yumukong lumuhod upang uminom. At ang bilang ng mga humimod na inilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay 300 lalaki. Ngunit ang buong labis ng bayan ay yumukong lumuhod upang uminom ng tubig." At sinabi ng Panginoon kay Gedeon, "Sa pamamagitan ng 300 lalaki na humimod ay ililigtas ko kayo, at ibibigay ko ang mga Madyanita sa iyong kamay." Sa gayoy nagbaon ang bayan sa kanilang kamay ng mga pagkain at ng kanilang mga pakakak, at kaniyang sinugo ang lahat ng mga lalaki sa Israel, na bawat isa ay umuwi sa kani-kanyang tolda. Ngunit pinigil ang 300 lalaki, at ang kampamento ng Madyan ay nasa ibaba niya sa libis. At nangyari ng gabi ring yaon, na sinabi ng Panginoon sa kanya, "Bumangon ka, lusungin mo ang kampamento, sapagkat aking ibinigay sa iyong kamay. Ngunit kung ikaw ay natatakot na lumusong, ay lumusong ka sa kampamento na kasama ni Para na iyong lingkod." At sila'y humihit ng mga pakakak, at kanilang binasag ang mga banga na nasa kanilang mga kamay. At hinipa ng 30 tong ang mga pakakak, at binasag ang mga banga, at itinaas ang mga sulo sa kanilang kaliwang kamay, at ang mga pakakak sa kanilang kanang kamay na kanilang hinihipan. At sila'y naghiyawan, "Ang tabak ng Panginoon at ni Gedeon!" Sila'y nangakatayo, bawat isa sa kanyang dako, sa palibot ng kampamento, at ang buong hukbo ay tumakbo, at sila'y sumigaw at pinatakas nila. At kanilang hinuli ang 2 prinsipe sa Madyan, si Oreb at si Zeeb, at kanilang pinatay si Oreb sa batuhan ni Oreb,
at si Seeb ay kanilang pinatay sa pisaan ng ubas ni Seeb. At hinabol ang Madian, at kanilang dinala ang mga ulo ni Oreb at ni Seeb kay Gedeon sa dako roon ng Hordan. At ayan, nagustuhan nyo ba yung ating kwento tungkol kay Gideon? Ang ganda ng kwento niya, no? Kaya naman kung meron kayong natutunan, pwede nyo po yung sabihin sa ating comment section. Ipatype nyo doon kina nanay, kina mama, kina ate, kung ano yung natutunan ninyo sa ating kwento ngayong araw. At dahil tapos na tayo sa ating kwento, tayo po ay pupunta na sa ating activity o sa ating palaro ngayong araw. Ang magtuturo po nito sa inyo ay si Teacher Julia. Excited na ba kayong matuto ng bagong activity? Opo! Ano pang hinihintay natin? Mag-activity na po tayo. Tara na mga bata! Hi Mighty Kids! Ang activity natin ngayon ay jumbled letters. Pagbabali-baliktarin ko ang mga letra at huhulaan nyo kung anong salita ito. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Magaling! Ayan! Mahirap ba o madali yung ating activity? Pero alam ko, kayang-kaya nyo yan kahit na medyo mahirap. Alam kong nakasunod kayong lahat. Tama ba mga bata? Opo! Okay, dahil nakasunod kayo sa ating activity, ngayon naman mag-aaral na tayo at matututo ng bagong memory verse. Sana mga bata, excited kayo lagi sa ating mga memory verse. Maganda po na marami tayong tinatandaang memory verse kasi po ito po ay mga salita ng ating Diyos. Kaya dapat alam po natin o meron tayong nalalaman na mga memory verse. Tandaan po ninyo at pag-aralang mabuti yung ating nagiging memory verse na ituturo po ulit ni Teacher Maika. Sige na mga bata, memory verse na po tayo. Hello sa inyo, Mighty Kids! Ako ulit to, si Ate Maika. At ngayon naman ay dadako tayo sa ating memory verse. Ang ating memory verse ay matatagpuan sa Jeremiah 29 verse 13 na ang sinasabi, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, ako'y inyong matatagpuan. Ulitin natin, Jeremiah 29 verse 13. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, ako'y inyong matatagpuan. Ngayon naman ay sabayan niyo ako. Jeremiah 29 verse 13. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, ako'y inyong matatagpuan. Ayan, palagi nating itimo sa ating mga puso at isipan ang ating memory verse. Hanggang sa susunod na Sabado ulit. Ayan! Patapos na tayo mga bata. Ang bilis lang ng oras, no?
parang ang dali-dali lang matapos ng ating online children church. Di bale, sa susunod na Sabado ay magkakasama-sama pa naman tayong muli kapag kaniloob ng ating Panginoon. Yung oras na ito, bago tayo maghiwa-hiwalay, magtatapos muli tayo sa ating pananalangin. Gayahin niyo po si Kuya Rigo na bata pa lang marunong nang mag-pray. Siya po yung mangunguna sa ating closing prayer. Kaya tara na mga bata, mag-closing prayer tayo at sa susunod na Sabado, magkita-kita po tayo muli para sa ating online children church. Sana po ay makasama po namin kayo ulit. Bye-bye mga bata, pagpalain kayong lahat ni Lord. Kumusta Mighty Kids? Masaya ako at nagkita ulit tayo ngayong Sabado. Nagustuhan niyo ba ang inyong mga ginawa? Oo! Ayan, dahil malapit na tayo magtapos, tayo ay mag-wow na o Word of the Week. Ang ating Word of the Week ay ililigtas o tutulungan. Halimbawa, ililigtas kita sa iyong mga kalaban o naman tutulungan kita sa iyong mga kalaban. O tandaan, kaya tayong iligtas ng Diyos o tulungan. Dahil patapos na tayo, dumako na tayo sa ating closing prayer. Iyo po na ang ating ulo at lumuhod tayo sa ating Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa araw na ito. Dalangin ko po na ingatan at gabayan mo kami sa parating na mga araw at muli mo po kaming tatagpuin sa susunod na Mighty Kids online service. In Jesus' name we pray. Amen.